Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Hello ma'am, magandang umaga po kasi umaga pa lang, alas 10 eh. Yes sir, good morning din po sir. Ayan, bakit po tayo nandito ngayon? Kaya andito po kami sir, ang AXA po, mga first multiplier po ay isa po kaming sumusuporta po sa One Movement. Siyempre sa One Movement ay kasama po yung ating napakabait na presidente si Bongbong Marcos po. Kaya andito kami. At syempre sa ating alyansa, ano? Ay siyempre sir, number 1 yun, magkakasama po yun. Ayan. So straight po ba tayo sa alyansa ma'am? Yes sir, straight vote po yan. So ito may tanong po ako. Ano pong masasabi niyo doon na ang ating Pangulo ay magbebenta na ng bigas? Paunang pagbebenta ay doon po ng 20 per kilo sa Visayas. Sa akin po sir, maniwala po akong totoo yun. Totoo talaga yun. Next week na daw po ma'am eh. Ayun sir, salamat po talaga. Ano naman ang masasabi niyo na mismo ang nasa gobyerno at ang ating vice presidente ay kinontra ito? Sa akin sir, wala po, ayoko pong sabihin na yung against doon. Pero sa akin, hindi naman po pwedeng sabihin nating ano yon. Kumbaga, ayaw niya kasi ang presidente natin, nakikita naman po din namin na lahat naman po ay ginawa niyang tama. At saka nakikita din po namin na andyan naman po. Bagamat mabagal nga po, siyempre sa dami pong mga inaasikaso, mga project, mga gagawin sa buong Pilipinas, pero makikita naman natin na unti-unti naman pong nangyayari na, di ba? Hindi man po pwedeng magsalita siya ngayon, andyan na agad. Hindi man po kasi sa dami kaluwag-luwag po ng Pilipinas. Siyempre, step by step po yung gagawin niya. Ano po masasabi niyo doon na kakanin baboy daw po yung ibebenta 20 per kilo na bigas? Hindi naman po siguro, sir. Kasi ang sabi kasi, hindi pa nga ito nitong next week pa ipapatupad, pero meron na naglalabas na bukbok daw yung bigas. Hindi pa nga ito napapalabas. Ano masasabi nyo doon? Sir, para sa akin, tao naman din po na matino ang si presidente natin, hindi po gagawin yon. Alang-alang po siyempre, pag halimbawa, totoo po yung nabukbok ang bigas, once na mga tao nagkakaroon po ng sakit at siyempre, abutin yung diarrhea. So, problemang malaki din po ng ating presidente yon. So, hindi po dapat hindi po yun gagawin ng ating Pangulo. Alam po na ang Pangulo po ay disiplinadong tao at hindi naman po mangyari yung bibigyan niya yung mga tao ng ganun na bigas. Hindi po yun. Dahil para po sa atin, sir, abuli ng baka. Saan po ko dito? Para po din kasi sa atin bilang tao, ganun din po ang ating presidente. Hindi naman po niya kayang gagawin yun na pakainin po ang mga kapwa niya ng ganun ang bigas. Pagbukbok sira yun. Ito po, may tanong po ako. Kahapon po may Senate hearing po ang Senado patungkol po dito sa China na nagbabayad po ng trolls dito para sirahan mo si BBM. Nagpapakalat sila ng fake news para siraan ng administrasyon. Ano po ang masasabi niyo po doon? Sa akin, sir, kung magpakalat man po ng yung hindi magandang balita about sa administrasyon ng ating presidente, sa akin hindi ako maniwala. Actually, hindi ko po sinabing perfecto si BBM, ganun din po si Sara, pareho. Kasi bilang respeto, dahil nakaupo siyang vice president, si Bongbong ay presidente, respeto lang po. Pero sa mga masamang mga balita, hindi po ako naniniwala. Bakit kanyo? Sa tanda kong ito, dami na rin nakaupong presidente, pero nung nakaupo si Bongbong, actually nagpupunta ako ng Ilocos. Proud na proud po ako dahil nag-area po ako doon, natutulog po kami sa daan, na andun lang sa sasakyan. Never po kaming binastos doon ng mga tambay, wala. So actually masakit po, pero bilang pagrespeto sa ating Vice President sa kay Bongbong, hindi po rin po ako maniwala na gano'n na lang po sisiraan ang mga nagawang magandang administrasyon ni Bongbong. Katulad po yan ma'am, China po ang gumagastos po para magbayad sa mga trolls dito. Tama po ba yun? Ay, hindi ako maniwala po dyan sa China. Hindi po ako naniwala dahil alam kong si Bongbong kung tutusin, alam ko dyan may pera din po yan. Hindi. Ang China po ang gumagastos para magbayad ng trolls para sirain si BBM. So ang ibig nyo sabihin kung maniwala kami, kung ano kami doon? Ano masasabi nyo po doon na
ang China, dapat ba na ang China na makialam dito sa Pilipinas lalo na sa eleksyon? Hindi po, sir, ah. Hindi pwede. Kasi ang eleksyon natin, Pilipinas, ibig sabihin, ang una-unang masunod yung ating presidente. Hindi po yung ibang bansa o tayo. So, ang masunod talaga dito bilang respeto sa ating Pangulo, siya. Kasi siya ang nakaupo eh. Alangan naman sundin natin yung dati ng presidente, hindi na siya nakaupo. Bilang respect natin sa ating Pangulo, siya talaga ang siya ang masusunod. Kung sabi niyong China, hindi po pwede ah. So may tanong po ako. Sa ngayon po, bubuto pa ba kayo ng mga pro-China na mga kandidato ngayon? Sa akin, sir, ayaw ko. Bakit po? Ay, syempre, para sa Pilipino lang, ipaglaban din natin ang Pilipinas. Hindi pwede na, bakit natin, ang ibig sabihin niyo may Pilipinong kumakampi pa doon? Oo, China. Ay, ayaw ko po. Ayaw kong Nanonood po iboto. ba kayo sa nangyayari sa West Philippines? Hindi naman po. Nabalita-balita lang. Pero pagdating sa West Philippines, may update kayo. Meron pa ako narinig-rinig, pero hindi ako masyado nagtutok. Mhm. Sa ating Pangulo, may mensahe ka? Sa ating mahal na Pangulo, actually po, wala po ako sa lahat po ng mga nakita ko sa kanya, hindi po, sa akin hindi masama. Tsaka ang dapat po ngayon ang tignan natin, yung nagawang mabuti. Hindi yung, kasi ang style ng ibang tao ngayon, makitaan lang ng isang mistake, masama na, pero hindi nila nakita yung napakaganda at napakaraming nagawang mabuti. So ang tignan natin, yung maraming nagawang mabuti. Kung ang tao kasi, nobody's perfect yon. Ang kalabaw nga, baka 4 na paa, pero nagkamali pa rin pagakbang eh. Oo, tama. So kahit naman sino sa atin, may pagkakamali, pero wag nating husgaan. Ang titignan na lang natin, dapat pa nga doon, lahat tayo ay tulong-tulong sa pag-ahon sa gagawin ng ating presidente para lalong uunlad po siya. So ano naman po masasabi nyo doon na ang laki na palang naibigay ng titulo ng lupa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga magsasaka na libre? Ay, talagang maganda, sir. Sobra. Napakalaking tulong po yon sa mga taong walang mga tirahan, walang lupain. Kagaya sa amin, walang lupa. So, sana makarating din po dito sa amin. Marami din pong pamilya, lalo na kami, wala akong sariling lupain. Kasi laking Mindanao po ako. Gobong Mindanao, pero 34 years na ako dito nakatira. Ano, dito kayo nakapangasawa? Yes, sir. Nakapangasawa po ako sa Bugalyun. Nakauwi ka na naman din. Saan naman din ako po? Sa Zamboanga po sa Kabasalan, malapit sa Ipil. Bisaya man dire. Bisaya, dagang kayo ni Bisaya diri. Opo, dagang mi diri. Anong pangalan niya? Anong pangalan niya po? Ang pangalan ko po, sa dalaga pa ako, Susan Buagas. Pero ang apelido po ng asawa ko, Hiraldi. Shoutout mo na lang yung family mo sa Zamboanga. Shoutout po dyan sa lahat ng mga kapatid ko, sa mga Buagas family, Mier family, at sa lahat-lahat po ng mga relatives. Last question lang po, ibubuto ba natin ang bagong Philippines Party List? Ay, syempre, Yun. yan po yan. Kasi lahat po tayo sumusuporta, basta alam nating nakakatulong po para sa ating bansa. Thank you po. Maraming Thank you, salamat. sir.